Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Lord's Day, Sunday, at 30 sa buwan ng Marso 2025. Kamusta po kayo? Sana nasa mabuti ho kayong kalagayan sa mga oras na ito. Brad Calixto mula rito sa Negros Occidental. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat sa umagang ito sa inyong katapatan sa amin. Salamat po sa nakalipas na pagbabantay niyo sa aming pagtulog, na kami po ay nagising, malakas ang pangatawan, hindi masakit ang batok. Maraming salamat po dahil mabuti kayong Diyos. Lobin niyo po sa umagang ito sa pagtunghay namin sa salita ng Diyos ay maging makatulong ito ng malaki ang mga prinsipyo na mapag-uusapan po namin. Salamat Mama Mary for praying for and with us sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyong pag-iingat kay Pope Francis at sa lahat ng mga cardinals, archbishop, bishops, sa mga kaparian at mga laity na patuloy nyo ginagamit sa inyong kaharian. Maraming salamat po sa oras na ito. Nihiling namin ang inyong patnubay. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Mga kapatid, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kabisyopan natin, archbishop. Siyempre, kay Pope Francis, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga kaparian. Gusto ko lang batiin si Bishop Patricio Buso ng Diocese ng Bacolod. Bishop, magandang umaga po. At sa lahat ng mga kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral. God bless po. Ang aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca, Father Nobles at kay Father Egay. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa aking mother, kay Mama Elsie, at sa lahat ng aking mga kapatid dyan sa Cainta, dyan sa Pangasinan. Ganoon din aking may bahay. Magandang umaga, Annalyn, sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Alright, sige po, diretso na po tayo sa Word. Luke chapter 15, 1-3. Okay? Tapos 11-32. Lumapit noon kay Jesus ang lahat ng mga maniningil ng buwis at mamakasalanan upang makinig sa kanya. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at nakikisalos siya sa kanila. Kaya't isinalaysay niya sa kanila ang talinhagang ito. Taktaw tayo ng 11 hanggang 32. Sinabi pa niya, isang taong may 2 anak na lalaki, sinabi ng nakababata sa kanyang ama, Ama, ibigay mo na sa akin ng mamanahin ko. At hinati ng ama sa kanila ang kanyang ari-arian. Pagdaan ng ilang araw, tinipon ng nakababata ang lahat ng kanya at umalis siya patungo sa malayong lupain. Doon ay nilustay niya ang kanyang kabuhayan at maksayang pamumuhay. Nang maubos na niya ang lahat, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yon. Kaya nagsimula na siyang mga ilangan. Namasukan siya sa isang mamamayan sa lupaing yon at ipinala siya nito sa bukid upang magpakain ng mga baboy. Dahil sa gutom ay gusto na niyang kainin kahit ang mga pinagbalatan ng gulay na kinakain ng mga baboy, ngunit wala kahit isa man na nagbigay sa kanya ng anuman. Subalit ng matauhan ay sinabi niya sa kanyang sarili, marami sa mga upahang lingkod ng aking ama ang sobra-sobra sa busog sa pagkain. Samantalang ako, rito'y namamatay sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin kong, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging ninyong anak. Ituring mo ako bilang isa sa iyong mga upahang lingkod. Kaya siya ay tumindig at umuwi sa kanyang ama, ngunit malayo pa lang siya ay natanaw na siya ng kanyang ama at labis itong naawa sa kanya. Tumakbo ito sa kanya, niyakap siya at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging inyong anak. Ngunit sinabi ng ama sa kanyang mga lingkod,
Magmadali kayo. Dalhin nyo ito. Dalhin nyo rito ang pinakamagandang balabal at isuot sa kanya. Suotan nyo ng singsing ang kanyang daliri, ng mga sandalyas ang kanyang mga paa. Kunin nyo ang pinatabang guya at katayin. Tayo ay kakain at magdiriwang, sapagkat patay ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Siya ay nawala, ngunit natagpuan. At nagsimula nga silang magdiwang. Nasa bukid noon ang nakatatandang anak at sa kanyang pag-uwi. Nang malapit na siya sa bahay ay nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga lingkod at tinanong kung ano ang nangyayari. At sinabi nito sa kanya, narito ang iyong kapatid. Ipinagkatay siya ng iyong ama ng pinatabang kuya, sapagkat nabawi siya ng iyong ama, taligtas at malusog. Nagalit ang nakatatandang kapatid at ayaw pumasok. Kaya tumabas ang kanyang ama at nakiusap sa kanya. Ngunit sumagot siya sa kanyang ama, nakikita po ninyo na maraming taon na ako naglilingkod sa inyo, at hindi ko sinuway kailanman ang iyong utos. Ngunit hindi niyo ako binigyan kahit ng isang kambing upang makipagsaya ako sa aking mga kaibigan. Subalit nang bumalik ang anak mong ito na naglustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagkatay mo pa siya ng pinatabang kuya? Kaya't sinabi ng ama sa kanya, anak, lagi kitang kapiling, at sa iyo ang lahat ng sa akin. Ngunit nararapat lamang tayo magsaya at magalak sapagkat patay ang kapatid mong ito, ngunit muling nabuhay. Siya ay nawala, ngunit natagpuan. Magandang umaga, Raydan Garcia. God bless sa buong pamilya, kapatid. At salamat sa opportunity na nakita tayo sa ating broadcast sa umagang ito. Mga kapatid, ilang beses na natin ito nababalikan. Kung mapapansin nyo sa Gospel of the Day natin, I think pangalawa na ito na nabalikan natin. Mga kapatid, kung ako ang direktor sa eksena na ito, merong 4 na eksena ito eh. Unang eksena ng mga Pariseo at mga eskriba na mainit ang ulo sa Panginoon. Okay, isang eksena yon. Pangalawang eksena, yung doon sa nakababatang anak na kinuha niya yung di ba? Yung mamanahin niya, nag-request siya sa kanyang tatay. At lumayo siya, ano-anong pinagagawa sa buhay niya, naghirap siya, natauhan din siya. Tapos pangatlo na eksena, yung eksena nung kapatid na panganay na abalang-abala sa bukid, nagpapakahirap, kasama yung kanyang tatay. Napaka-responsableng anak. Pero nung makita niya, yung kanyang kapatid na bumalik, naasar siya sa tatay niya, di ba? Yun sa kwento eh. Baga nanumbat siya sa tatay niya eh. Sinumbatan niya, sabi niya sa tatay niya, pampambira naman kay tay. Tagal na ako naglilingkod dito. Ang sipag-sipag ko sa bukiri natin. Wala man din nyo man lang akong alalang ipagkatay ng kambing man lang yan para sa mga tropa ko. Diba? Nagganon siya sa tatay niya. Hindi niya nag-gets eh. Bakit ganon yung attitude? Ika-4 na eksena, yung eksena ng tatay. Mga kapatid, hindi ko i-highlights yung doon sa mga Pariseo, mga religious leaders, no? Hindi ko rin i-highlights yung ginawa nung anak na nakababata. Kung titignan mo yun, mga kapatid, insulto yun eh. Buhay pa ang magulang niya, ni-request niya na yun. Insulto po yun. Insulto po yun. Baga wala sa panahon. Hindi naman siya mag-aasawa eh. Bata pa ho ito eh. Oo, bagamat walang inilagay na edad si San Lucas. Pero bata pa ho ito. Baga nasunod yung kanyang kapritso, ika nga. Po nakita natin ayon sa kwento na itong nakababatang anak na ito ay hindi ho naging maganda ang buhay niya. Naghirap po siya. Hindi po siya sanay sa hirap eh. Hindi po ba? Opo, hindi po siya sanay sa hirap. Kaya pero maganda ron, nagkaroon siya ng realization. Na siya ay babalik sa kanyang tatay. On the other hand, ito namang
panganay talagang, maski naman sino, di ba? May kapatid ka na gumawa ng di maganda, nagdesisyon ng palpak, tas ikaw yung panganay, kilala mo yung kapatid mo na yun di ba? Kilala mo O syempre, maski sino, maski saan mo tignang angulo yon, valid yung galit di ba? Valid yung galit ng panganay. Okay? Baga natural na mangyayari. Pero syempre, yung galit dapat nasa lugar. Hindi niya na-gets bakit yung trato ng tatay gano'n na lamang. Opo. Pero gusto kong bigyan ng highlights dito mga kapatid. Yung naging reaksyon ng tatay. Maraming salamat Junior Coronel, Jason Yong. Salamat for joining. Ano yung naging reaksyon ng tatay nung hiningi yung parte na umana ng kanyang anak? Sa talatang 12, hinati po niya sa kanila ang kanyang ari-arian. No question asked. No question asked po Hinati ho ng tatay yung ari-arian. Parang dalawa lang ata silang anak di ba? Sa kwento, dalawa lang naman. Parang ganun, dalawa lang naman yung binabanggit na anak So hinati. Hindi na nagtanong yung tatay. Ibinigay yung mana. May mga ganong magulang, di ba? Dahil siguro ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng ano pang hahaba pa istorya, di binigay niya na. Hindi ba alam ng tatay na magkakaroon ng problema yung anak niya? Probably alam. Kaya lang ito yung uri ng tatay na hindi siya nagko-control na tatay. Ito yung tatay na balanse yung trato sa kanyang mga anak. Opo. Now, pangalawa, na reaksyon niya sa talatang 20, mga kapatid. Upon realization ng anak na sabi ng anak, pambira, ano ba ito nangyari sa buhay ko na to? Wala nagbibigay sa akin ng pagkain kasi nagkaroon ng tagutom Tapos yung kanyang trabaho, nag-aalaga siya ng baboy. Halos gusto niya nang kainin yung kinakain ng baboy. Pasabi niya, nagkaroon siya ng realization, teka muna, mukhang di maganda to Babalik nga ako sa amin. At sasabihin ko sa tatay ko, tay, nagkasala ako laban sa iyo at sa langit. Maganda yung sinasabi, maganda yung realization Nung nagkaroon siya ng realization wala ba siyang ginawa? Meron. May ginawa siya. Alam niyang mali siya. Guilty siya. So, pumunta siya sa kanilang lugar. Sabi rito, sabi sa kwento, malayo pa yung anak, nakita po siya ng tatay. Talatang 20. Malayo pa lang siya ay natanong na siya ng kanyang ama. Ito yung maganda Naawa siya sa anak niya. Naawa siya sa anak niya. Anong ginawa ng tatay? Nung naawa siya, gumana yung emosyon nagkaroon ng awa Tumakbo ito sa kanya, niyakap siya at hinalikan. Mga kapatid, kung ikaw yung tatay, may anak ka na ganitong ugali, ininsulto ka na ng una kasi kinuha yung mana sa kultura natin sa Pilipinas, insulto yan. Ba't mo kukunin yung mana mo? Hindi ka naman mag-aasawa. Di ba? Ano ba nangyari? Wala, meron bang pupunta ba ng ibang bansa? Wala naman Insulto to sa atin at sa kultura natin to. Pero nakita natin tatay, mga kapatid. Grabe. He had compassion sa kanyang anak. Siya mismo nagkusa. Tumakbo siya papalapit, sinalubong niya ang kanyang anak. Niyakap niya at hinalikan. Siguro sa ibang tatay lang yon. Bahala ka dyan. Lumuhod ka sa akin dyan, sa harapan ko. Mali ang ginawa mo. Baka sa ibang tatay, gawin pa yan Di ba? Baka itakwil pa yan Di ba? Nung una, tahimik lang Pero siguro, napuno na. Sasabihin siguro ng ibang tatay, nakuha mo pang bumalik. Ininsulto mo na nga ako, tas babalik ka rito. Hindi mo ba alam yung ginawa mo?
Buhay pa ako, kinuha mo na yung mana mo, tapos babalik ka rito? Kapal na mukha mo, di ba? May ganyang eksena eh. May mga ibang tatay na siguro ganyan ang gagawin sa kanilang mga anak. Pero sa kwento na ito, iba eh. Positibo yung tatay eh. Nakita niyo yung anak niya, naispatan niya, tumatakbo, papunta sa kanilang bahay. Malayo pa naispatan niya na siya mismo, kumilos po siya eh. Siya tumakbo, sinalubong niya yung anak niya. At nung malapit na po siya doon, niyakap niya at hinalikan yung kanyang anak. Nagsalita yung anak, di ba? Hindi na siya pinansin. Hindi na siya pinansin. Talatang 22. Ang sabi ng tatay, magmadali kayo. Dali nyo rito ang pinakamagandang balabal. Isuot nyo sa kanya. Dalhin din nyo yung singsing. Lagay nyo sa daliri niya, saka yung sandalyas. Kunin nyo ang pinatabang guya, talatang 23, at katayin. Tayo ay kakain at magdiriwang. Ano yung reason bakit magsasaya sila, magpa-party-party sila? Sapagkat patay ang anak kong ito, talatang 24. Ngunit muling nabuhay, siya ay nawala, ngunit natagpuan. At nagsimula silang magdiwang. Mga kapatid, ganun ang Lord sa atin eh. Etong prodigal son na ito ay malaki ho ituturo sa atin to. Especially sa mga Katoliko. Matagal na kayong hindi nagdumadalo sa misa, pinabayaan nyo relasyon nyo sa Diyos, hindi kayo nabuhay na may kabanalan. Alam naman ng Lord yung baho natin eh. Alam ng Lord yung mga nangyayari sa buhay natin. Sa sino mang Katoliko na babalik sa Diyos para i-renew yung kanyang commitment, nationwide and beyond, may pag-asa. Diba ang tema natin, Pilgrims of Hope, diba? Etong taon na to, Pilgrims of Hope. Lahat tayo mga naglalakbay na Katoliko sa Pilipinas. At habang naglalakbay tayo, bit-bit natin yung pag-asa. Mga kaibigang Katoliko, kung sakaling nawalan ka na ng ganang dumalo sa misa, pinababayaan mo na yung obligasyon mo sa Panginoon Diyos. Hindi ka na gumagawa ng mabuti sa kapwa. Napabayaan mo rin ang pamilya mo eventually. At wala ka ng gana sa spiritual na bagay. Kapatid, delikado po yan. Delikado po yan. Ang pagkakaroon ng realization mula sa kamalian, magandang bagay. Pero walang kwenta yung realization kung hindi ka gagawa ng paraan. You have to act. Katulad dong prodigal son na to na upon realization na mali siya, gumawa siya. Kumilos po siya. Umakto siya sa kanyang pagkakamali. Umuwi siya sa kanila. Ang sinasabi ko, fellow Catholics, you have to go back to God. Bumalik ka sa Panginoong Yesus. Iniwan mo yung pananampalataya at napunta ka sa protestanting simbahan. Nagkasala po kayo sapagkat iniwan nyo yung simbahang itinatag ng ating Panginoong Yesus. Hindi po siya nagtatag ng denominations. Isang church lang ho yung tinatag ng Panginoon Diyos. Ang sabi niya, I will build my church. Ano po yung church na itinatag natin Panginoong Yesus? Ang Catholic Church. Wala na hong iba. Kaya kung sakaling napunta ka man sa Protestant at Evangelical Church at nagkaroon ka ng realization na nagkamali ka, hindi masama yung realization na mali ka. Pero yung masama, na-realize mo pero wala kang ginawa. You have to go back to your church. Go back to Jesus.
Brad Calix, pagbalik ko ba dyan, welcome pa ba ako? Oo naman. Ako nga, winelcome eh. Hindi ba? Si Brad Calix, nung nakita ko yung aking baptismal certificate sa Manila, alam nyo ba kung anong petsa ako bininyagan bilang Katoliko? Naungkat ko na lang ho yan. Ito na lang hong last year ho nung mag-decide ako magkatoliko Nung nakalkal ko ho yun, pinadala ho sa akin nung anak kong pastor Siya kasi nag-follow up na noon nung pinuntahan ko sa Manila, hindi pa available. Nung sabi ko sa anak kong pastor, paki-picturean mo nga yung ano na yon. Yung dokumento na yon, importante yon. Send mo sa messenger ko. Nung pinadala ng anak kong pastor sa akin, yung picture ng baptismal certificate. I was born December 3, 1970. I was baptized in the Catholic Church. Batang-bata pa. Nagulat ho ako sa petsa. Bakit, Brad Calix? Ano bang petsa nun? Ano ba nakita mo? December 25, 1970. So tama yung sinasabi nung nanay ko na retired public school teacher. Nasabi nung nanay ko, anak, nabinyagan ka sa Katoliko. Katoliko ka talaga. Sabi nung nanay ko na retired teacher. I was surprised. I was baptized December 25, 1970 sa kapanganakan mismo ng Panginoong Jesucristo. December 25. Gusto mo ng prueba? Isesend ko sa Facebook bukas, medyo enlarge mo na lang kasi ginaganon ko rin yun para makita ko yung detalye. Mga kapatid, bumalik ka. Hindi masama. Kung si Brad Calix ay winelcome, open arms ng simbahang Katoliko, winelcome tayo. Hindi ko po kinakahiya na ako po ay miyembro ng San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag. Hindi ko po kinakahiya yon. Maski sinong pastor, yung mga kaibigan ko, pwede ko sabihin sa kanila po yan at naririnig nila. At yung may kaibigan ako dito ngayon, nakikinig sila ngayon sa akin sa broadcast. Proud ako na Katoliko. Salamat lang sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng tsansa, binigyan ako ng Lord ng tsansa na makabalik sa kanyang simbahan. Umikot ako for so many years. Pero kinahabagan ako ng Diyos. At nagpapasalamat ako sa Lord. Kung ako ay binalik ng Lord, ako nagdesisyon, binalik ako ng Lord, ikaw din kaibigan na dating Katoliko, napunta ka sa Protestant, napapakinggan mo yung sinasabi ko ngayon na dating pastor, I challenge you, please go back to your church. Hindi masama yung desisyon mo na babalik ka. May proseso lang siyempre na gagawin ng simbahan. Kasi umalis ka Diba? May proseso lang na gagawin. Pero open arms. Katulad ng tatay na to sa kanyang nagkamaling anak. Tinanggap po siya. Nag-initiate yung father nung nakita siya. He had compassion on him. Tumakbo siya sa kanyang anak. Nung nagkita na sila face to face, niyakap niya yung anak niya at hinalikan niya. Hindi ko makalimutan yung first confession ko sa pare. Dito po sa isang Catholic church sa shopping. Medyo matagal din ho kami nag-usap ng pare. Chinika niya ako. Hindi ko kilala yung pare. First time kong magkaroon ng confession bilang dating pastor. Sabi nung misis ko, pantagal nyo sa loob Oy, chinika ako ng pare Alam mo sabi nung pare sa akin, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng pare sa akin bago ako lumabas doon sa confessing
confession room. Ang sabi ng pari sa akin, "Welcome home, Pastor." Yun yung sinabi ng pari sa akin eh. Siguro first time niya maka-encounter ng pastor na lumapit sa kanya at nag-confess ako sa lahat ng aking kasalanan. Ang sabi niya sa akin, "Welcome home, Pastor." Dalawa yung kanyang binitawan pa sa akin na salita. "Ipanalangin mo kami mga pare sa aming struggle sa ministry." Pangalawa, sabi niya, "Ipanalangin mo yung buong pamilya mo na makasama mo sa simbahan." Hindi ko makakalimutan yon. Yung binanggit ng pari sa akin. Kaya as I try to reflect itong ating gospel of the day natin, mas gusto ko mag-focus doon sa ginawa ng tatay kaysa yung ginawa ng batang anak na kababata at yung reklamo at yung galit ng panganay. Mas gusto ko mag-dwell sa kwento doon sa tatay. Mga kapatid, hindi na ho pinansin ng tatay yung sinabi ng anak eh. Sabi niyang tatay, "Dali niyo yung balabal dito. Isuot niyo yung singsing at yung sandalyas." Mga kapatid, tinrato ng maayos ang tatay yung kanyang nagkamaling anak. Ganon din ang Diyos sa atin. Pag nagpasya ka na bumalik ka sa Panginoon Diyos, maganda trato sa iyo ng Diyos. Bakit maganda, Brad Calix? Nagkamali na nga ako eh. Marami na akong relasyong pinasok na illegal eh. Tapos ang Diyos mabait pa rin sa akin. Opo, hindi ho nagbabago ng pag-ibig ang Diyos sa atin. Tayo lang ho madalas. Kung paano natin trinato ang Diyos dati na wala siyang kwenta sa buhay natin. Once na nag-decide ka na bumalik sa Panginoon Diyos, the moment itong realization at nag-act ka doon sa iyong desisyon na bumalik ka, katulad ng sinabi sa akin ng pare, sasabihin sa'yo ng Lord, "Welcome home." At yung trato na ito na ginawa ng tatay sa kanyang anak, mararanasan mo ito. At nagkaroon sila ng pagdiriwang. Kung ikaw yung anak na gumawa ng atraso, what would you feel? Ano mararamdaman mo na tinrato ka ng tatay mo na gano'n? Tinanggap ka uli. Di ba? Tinanggap ka uli. Nakita niyo yung video sa Facebook na isang nanay na sinunog niya yung mga medals ng kanyang mga anak. Dahil ang kwento nun hindi nila na-appreciate yung ginawa ng nanay. Gumawa sila ng labag sa kanyang kalooban. Siguro hindi niya na kaya yung trato sa kanya ng mga anak niya. Kaya ang naisip niya nung panahon na yon, sunugin yung mga diploma. Sinusunog po talaga eh. Now, hindi po natin nire-recommenda yon na gawin nyo. Opo. Doon lang makikita natin ang isang paraan ng isang magulang. Kanyang reaksyon, probably dala ng galit, sama ng loob, etc. Ba't niya nagawa yan? Now, hindi natin ini-endorse yun. Nabanggit ko lang. Pero mga kapatid, yung tatay na to, iba yung kanyang reaksyon sa kanyang anak. Sa kabila ng ginawang di maganda ng kanyang anak, kinalimutan niya ho yun. At nag-concentrate yung tatay doon sa moment na yon, na hindi niya pinakawalan yung moment na yon. At yung pinaka-highlights noon, nag-party-party po sila. At nung kasalukuyan nagpa-party, pumasok sa eksena yung panganay, nagalit sa tatay niya, etc., nagalit. Ano sabi ng tatay? Talatang 31. Ang sabi ng tatay sa panganay niya, "Anak, lagi kitang kapiling.
at sa iyo ang lahat ng nasa akin. Pilit na pinapaintindi ng tatay sa kanyang anak na nagseselos o nagselos na at nagalit. Sinabi niya sa anak niya, "Nak, ikaw naman. Ano mo na to? Balato mo na to sa akin. Kapatid mo di ba kapatid mo yan? Tsaka tatay ako Nasaktan ako nang lumayo yan siya. Nainsulto ako anak Pinaparaphrase ko lang ho. Sige na anak. Tanggapin mo na itong nangyayari ngayon. Lagi naman kitang kasama At hindi lang tayo lagi magkasama anak. Tanda mo yan. Yung anong ari-arian ko, sa'yo yan. Tapos sabi ng tatay, nararapat lamang tayong magsaya at magalak sapagkat patay na yung kapatid mo. Ngunit muling nabuhay. Nawala siya, pero muling natagpuan. Ang challenge ko sa mga tatay, kamusta yung trato mo sa anak mo? Ikaw ba yung tatay na sobrang higpit? Wala sa lugar yung galit. Naranasan ko po yan. Nung bata-bata pa yung mga anak ko, nasunod ko yung upbringing ko sa tatay ko na mahigpit Ginawa ko rin ho sa aking unang pamilya yun Namatay yung aking unang may bahay sa unang pamilya ko. May mga sarili na silang pamilya ngayon. Maski natanungin nyo sila, yung anak kong pastor na panganay, kung paano ako natatay, kilala ako ng mga anak ko. At sa aking ikalawang pamilya, na ngayon si Annalyn may karamdaman, mahigpit ako sa mga anak ko nung bata pa ho sila. Pero nung umabot po sila ng edad na 13 anyos, nagbago ho ko ng approach. Mula sa pagiging mabagsik na tatay, nag-mellow down ako. Lalo na ngayon, yung panganay ko 16 na Si James Philip, 16 na At yung babae po namin 15 anyos. Magkasunod lang yun Barkada na lang. Ang hirap magsaway. Yung para bang feeling ko pag nagagalit ako, para ako ma-hospital. Hindi na ako pwede magalit ngayon. Si Brad Calic sa edad ko. Hindi na ako pwede magalit ng ganun Kasi naramdaman ko nagalit ako minsan. Tumaas ang ko. Umaakit sa ulo ko yung galit. Alam mo yun? Naranasan nyo ba yan mga tatay? Kasi ko sa... Kasi ayoko yung nagsiselfone. Naranasan nyo ba sa anak nyo yan? Puro cellphone? Oo. Tapos nagalit ako. Yung sobrang galit. O para umakit dito sa sa likod ko ng bato ko, yung yung galit ko umakyat. Tapos nahirapan ako huminga. Tapos kumalma lang ako. Siguro mang 1 oras din yun, pambihirang yan. Pagkatapos po nun, sabi ko sa misis ko, manahirapan ako sa mga anak natin. Ayoko na magsaway. Sabi ko sa misis ko, napapagod na ako masyado. Ayoko na maulit ito nangyari sa akin, baka ma-hospital na ako nito sa susunod. Tapos ang ginawa ko sa mga anak ko, miniting ko yung 2 ko makukulit na mga anak. Malalaki yung anak ko malaki pa sa akin, times 2 sa katawan ko yung panganay ko Tapos yung babae, ganun din, mga malalaki itong mga... miniting ko yung 2 dito sa kwarto ko. Dito, may sarili akong kwarto dito sa taas Pinaakit ko sila dito. Nag-meeting kami, sabi ko sa mga anak ko, "Nak, ang tatay nyo nagkakaedad na. Pwede ba makiusap?" Gumagano na ako sa kanila Pwede ba makiusap? Huwag na kayong masyado magpasaway sa akin. Nahihirapan ako. Baka susunod na taas ko ng boses sa inyo, ma-hospital na lang ako. Gano'n naman sila. Pero syempre, dahil bata pa, 16 sa 15 lagi sila nag-aasaran, sobrang asar. Tapos hindi nagiging seryoso lagi. Yung mga ganun bang asar, wala na akong magawa. Sabi ko lang sa kanila,
Anong gusto nyo? Maospital ako? Bawasan nyo yan. Hindi ko na gusto yung away ninyo. Hindi ko na gusto yung mga ano nyo. Lagi kayong hindi magkasundo. Yung biro na sobra. Sa akin kasi, ayoko na ng ganun eh. Sa edad ko eh. Gusto ko, tauhay na ako eh. Gusto ko, okay na eh. Paligid ko, tahimik eh. Alam mo yun? Hindi na ako 25 anyos eh. 54 na tayo, going 55 sa December eh. Sabi ko, madadali ako ng maaga nito. Anyway, mga kapatid, baka nakakakonek ka sa sinasabi ko, no? Medyo bawas na po tayo, no? Bawas na tayo ng galit, bawas na. Hindi ito healthy sa atin. Subukan po natin bilang mga tatay na maging tulad po tayo ng Panginoon na bagamat nagkamali yung anak natin. Of course, may nasasabi tayo minsan hindi maganda, di ba? Pero sana sa mga susunod na kabanata ay ano na tayo, kalmado na tayo, yung umiral yung pagmamahal. Kaya yung title ko rito, The Father's Love eh. Yung kasi yung parang sinentrohan ko bilang direktor. Kung ako yung direktor ng pelikula, hindi ako sisentro doon sa mga pariseyo na nagagalit kay Jesus kasi nakisalamu siya sa mga makasalanan. Hindi rin ako sisentro doon sa nakababatang anak. Hindi rin ako sisentro doon sa panganay, kundi sisentro ako doon sa tatay, yung kanyang attitude. Doon ako sisentro bilang direktor. Doon iikot yung eksena, mga kapatid. Kaya as I try to reflect sa sarili ko, may mga pagkakamali ako bilang tatay. At yung realization na yon, sa biyaya ng Panginoon Diyos, ay pinagsusumikapan ko. Sa lahat ng mga naging kapalpakan ko sa first marriage ko, sa pangalawang marriage ko, hindi ako perfect na tatay. Hindi ako perfect na dating pastor. Hindi ako perfect na asawa. Sa aking may bahay at sa aking mga anak. Sa biyaya ho ng Diyos, nagsusumika po ako ngayon bilang isang Katoliko na layman na ayusin ko yung sarili ko sa harapan ng Diyos. Yung trato ko sa anak ko ay mas aayusin ko pa. Gusto kong magawa ito sa biyaya ng Diyos. Na imbis na nagalit yung tatay, pinuntahan niya yung anak niya. Niyakap niya, maganda relasyon. Wala na siyang sinabi, hindi niya kinondem yung anak niya. Pinagparty pa niya yung anak niya. Now, hindi naman natin sinasabi na sang-ayunan natin yung mali ng anak natin ginawa. Hindi ho yun. Magagalit ka, of course. Pero ang pinaka-overall na atmosphere natin, hindi na ho galit eh. Kundi mas mangingibabaw at mararamdaman ng anak natin, ay, mahal ako ng tatay ko. Malaki yung atraso ko sa tatay ko, pero maramdaman nila na mahal ako ng tatay ko. Ganon din, the same way kung paano tayo patuloy na niyayakap ng Panginoong Yesus sa ating mga pagkakamali. Patuloy tayong niyayakap ni Mama Mary sa mga pagkakamali natin. Kapag lumalapit tayo sa pare, that's why ini-encourage tayo mga Katoliko, at least once a month, you go to a priest for confession. At least once a month. Of course, iba naman yung direktang lapit mo sa God the Father. Wala tayong problema ron. Pero bilang mga Katoliko, yan yung ating practice. We go to a priest at least once a month. Yung mga pari nga, lumalapit sila, may mga confessor sila. Even si Pope Francis, meron siyang nilalapitan na kapwa niya pare sa kanyang kasalanan. I challenge you, fellow Catholics, number 1, to stay to Jesus. Stay in love with Jesus Christ. Pangalawa, let's try by the grace of God to live a holy life. Diyan tayo failure. Living out yung ating pananampalataya. Yun ang aking challenge as I do it with my family. Nagsisimula pa lang ho kami. Matindi-tinding transition ito para kay Brad Calix. For so many years bilang dating pastor, naging layman ngayon.
isang preacher po sa online na Katoliko na ini-encourage sa mga fellow Catholics na matatagal ng Katoliko na sama-sama tayong maglakbay ng may pag-asa. Mga kapatid, that's all for today. Time check alas 9:15 ng umaga. Kita-kits po tayo bukas sa ating regular broadcast alas 5:50 ng madaling araw. Kasama natin si kapatid na Apple. I'd like to announce, mga kapatid, pakisuportahan nyo yung ating YouTube channel ni Brad Calix, State of Grace TV. Diyan nyo makikita yung aking conversion, yung aming kasal ni Mrs. sa Katoliko, diyan sa San Juan Nepomuceno. Nakasal po kami sa Katoliko ni Mrs. Yung binyag ng aking dalawang anak ay magkasama ho yun. Yun po yung nangyari. Na binyagan sila, yung malalaki ko mga anak, no? At yung aming kasal ni Mrs. Sabay po yung event na yon. At yung mga series so ng ating reflections from Monday to Sunday at yung ating usapang Katolisismo kada gabi, alas 8 ng gabi hanggang alas 9. Suportahan nyo si Brad Calix, mag-subscribe po kayo doon sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Opo. Kung gusto nyong puntahan yung ibang mga Catholic na pwede kayong mag-grow sa inyong pananampalataya, I suggest pakinggan po ninyo ang si Kaburnok, opo, sa kanyang YouTube channel, opo. Factbusters PH po, puntahan nyo. Si Bro Wendell Talibong, puntahan po ninyo kung paano ho niya sinasagot yung mga anti-Catholics sa mga paratang sa atin. Makakatulong si Bro Wendell Talibong na isa po siyang kilalang Catholic Faith Defenders po sa buong Pilipinas. Puntahan nyo rin ang mga Facebook page nito, Krusada Balita, ang Catholic Arsenal Media, ang Katuruang Katoliko, Catholics Striving for Holiness, patungkol naman doon sa mga balita, patungkol sa mga fake news na naglalabasan kay Pope Francis. Huwag kayong basta maniwala kasi alam naman natin kung sino gumagawa niyan. Wala hong Katolikong gagawa niyan. Yung mga anti-Catholic so yan. Yung mga nagpapalabas ng mga fake news sa social media. Kung gusto nyo yung straight news, puntahan po ninyo ang Vatican News. Okay, Vatican. V as in Victory, ATICAN. Vatican News o kaya yung EWTN Vatican. Okay. Maraming salamat. Tayo po ay mananalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa aming natutunan at dalangin ho namin ang inyong gabay sa lahat ng Katoliko sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Napatuloy kaming tumindig sa katotohanan, tindigan namin ang aral ni Kristo at ipaglaban ito kung kinakailangan. Nagpapasalamat po kami dahil mabuti kayo sa bawat isa. Nawa po sa lahat ng mga tatay na Katoliko ay magpasya kami na baguhin yung aming trato sa aming mga anak na nagkakamali, katulad ng nasa kwento. Maasa po kami na magiging mas makabuluhan yung aming pananampalataya sa buong taon ng 2025. Patubay din po sa mga kaibigang pastor na narito ngayon sa ating broadcast. Samahan nyo rin ho sila sa kanilang ministeryo. Kami nananalangin ho na patuloy ho na gamitin nyo ang broadcast na ito upang patuloy magsilbing guide sa lahat ng mga Katoliko sa Pilipinas ang broadcast na ito at ang iba pang broadcast. We just pray for Pope Francis sa kanyang pangkalusugan. Samahan niyo po siya at ang lahat ng mga cardinal sa Vatican, ang lahat ng mga bishops, lahat ng mga kaparian at mga deacons and laymen, ang buong laity ng buong Pilipinas. Dalangin namin ang inyong gabay sa lahat ng mga Catholic Faith Defenders na ipinagtatanggol ang pananampalataya. Bigyan niyo po kami ng lakas, ng talino't gabay, pagpapakumbaba at pag-ibig para masagot namin ng maayos ang mga nagko-question sa amin. Maraming salamat po dahil mahalaga itong bagay na ito na babalansi po kami sa aral ng simbahan. Salamat po, salamat. Patubayan niyo po yung mga kapatiran na dumadalo sa iba't ibang misa
hanggang sa gabi. Patubayan niyo po ang mga kaparian sa kanilang homily na sana ho ay ma-appreciate namin ang kabuuan ng misa. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Germaline Honasan Balahadya mula dyan sa San Pedro, Laguna. Salamat for joining. Pastor Hilga Sataya, magandang umaga po. God bless sa inyong buong pamilya, Pastor, at sa inyong mga miyembro. Sino pa yung mga nandito? Mayor S, magandang umaga sa buong pamilya. Pastor Nick Gomez, God bless po sa buong pamilya nyo at mga miyembro. Jason Yong, magandang umaga. Salamat for joining. Pastor Antonio Edgardo Gachitorenaner, magandang umaga, Pastor. God bless po. Regards kay ate at sa inyong buong pamilya at sa inyong anak na pastor. Magandang umaga. At sa lahat ng mga miyembro po. Maraming salamat. Hopefully makapagkapit tayo, Pastor, this week kung may chance po kayo. Sino pa? Si Junior Coronel, maraming salamat bro for joining. Raydan Garcia, maraming salamat. At sa iba pa. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro, ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. Share po natin yung ating video. Ingat po kayo and bye for now.